sa isinagawang PAO Legal, Medical, Dental, Optical, Jail Visitation and Decongestion Program sa Correctional Institution for Women o CIW nitong buwan ng Mayo ay maraming bilang ng ating women persons deprived of liberty ang muling nagpakonsulta sa iba't ibang serbisyo na hatid ng Public Attorney's Office sa pangunguna pa rin ng ating hepe, PAO Chief Persida Acosta. Kabilang nga sa mga serbisyong ito ang free dental care services kung saan magkatuwang ang private partner ng PAO na volunteer dentist and staff ng De Ocampo Memorial College of Dentistry at dentist ng PAO Forensic Laboratory Division na si Doc Donna. Isa sa pinakabagong serbisyo na ipinagkakaloob ng PAO para matulungan ang ating mga women PDLs na wala ng halos ngipin at hirap nang makakain ay ang libreng pagpapagawa ng pustiso. Ang dentista ng PAO ang inatasan ng ating hepe na asikasuhin ang tungkol dito. Kaya naman hininga namin ng update si Doc Donna kaugnay rito. Second batch ng sukatan ngayon ng pustiso natin. So nagmo-mold tayo para mabuo yung pustiso for trial next time. Ang sinukatan natin is apat na pasyente. Tapos yung mga nauna, nag-trial tayo, wax na, for luto na yon. Patapos na yon, ibig sabihin makukuha na nila yung finished product na pustiso nila. Yung first batch, makukuha na nila yung pustiso nila, pero itong second batch, may trial pa. Importante kasi iba-iba na yung bite ng mga pasyente natin, lalo na wala na yung mga ngipin, marami nang walang ipin sa kanila. Yung bite, yung kagat nila, kasi yun yung ibabalik natin eh. Kasi kung hindi tama yung bite nila, maaaring manakit yung mga panga nila. Yun. Hindi sila makakakagat ng maigi, hindi makakakagat ng pagkain maigi. Kaya kailangan yung bite nila. Kasi walang shortcut sa pustiso. So kung ano yung ginagawa sa dental clinic, ganun din yung ginagawa natin dito. Yung setup lang yung naiba, yung lugar lang. Pero yung procedure same kasi hindi pwede mag-shortcut sa pustiso. Yung hygiene, yung sa paggawa, syempre kailangan natin ng tubig kaya tayo nandito sa may gripo. Ako po ay tumutulong po kay Doc Donna dahil marami pong proseso ang paggawa po ng pustiso. Kaya nandito po ako para tulungan po siya sa lahat po ng kailangan niyang gawin. After po niyang gamitin, huhugasan ko na po agad para ready na po sa next client. Sanitation po. And then kung may kailangan po si Doc Donna, nandun din po ako para i-assist siya. Ibinahagi din ni Doc Donna ang tamang pangangalaga ng pustiso upang mas tumagal pa ito at magamit ang husto ng ating mga PDLs. Nagpahayag rin sila Doc Donna at Ma'am Zila ng kanilang damdamin kaugnay sa proyektong ito. Nababasag kapag so iingatan nila kasi maaaring mabasag. Huwag nilang i-drop pag hinuhugasan, pag binabrush nila. Tapos hanggat maaari tatanggalin nila sa gabi yung kanilang pustiso para mapapahinga yung gilagid nila. Lalo na pag yung mga first time pustiso nila. Maganda yung project ni Chief na papalitan natin yung mga binunot natin dati, ngayon pinapalitan na natin para may pangkagat, may panguya yung mga pasyente. Napakasaya at nakita niya yung aking kakayanan na magsilbi sa kapwa at patuloy ko naman gagawin ang aking makakaya. Hanggat adyan si Chief, nandito rin tayo para maglingkod sa kapwa natin. Masaya po kasi nakakatulong po tayo na makapagbigay ng ngiti sa mga PDLs po natin. And nagpapasalamat po tayo kay Chief dahil po naisip po niya na gawin po ito para sa mga PDLs po natin. Para sa #PalaNews, ako si Gerald Dranyes, Persida Acosta, tagapagtanggol ng masa, katarungan laban sa kahirapan.